Hi, kumusta kayong lahat? It's another day. It's another day. Yung is ko mahirap ako magsalita kasi ngipin ko, butas-butas. Yung ich at saka ish. Mayroon akong guys, chika or yaw-yawan for today. Kasi, meron kaming kaanak nila Elias ngayon. Totally, na sila dito. Ako dito na iwan sa bahay, mga 3 days na lagi sila naalis kasi may patay sila doon malapit kila number 1. So, yun, doon sila lagi napunta sila Elias kasama ng sister-in-law ko at mga pamangkin. At saka doon si Myra. After ng school ni Myra, dinadala nila doon papunta. Ang kadahilanan ng namatay is kumbaga, both kidney failure is not functioning kasi yung tao is yung pasyente is mahilig magsigarilyo at saka mahilig mag-cha. Yung cha nila para sa atin, kape. Cha, may caffeine din yung cha. Same lang, caffeine at saka yung caffeine ng sigarilyo ata. Yun ata. Pinagpapasapasahan na siya ng mga doktor dito. Talagang wala na daw, wala nang pag-asa. Iuwi na lang sa bahay. Yayamanin. So yun, pinasok pa rin nila sa ibang ospital kahit tinanggihan. Marami silang pera, ganyan. Kahit sabihin na milyon-milyon ang gasto, sabi na walang problema, ganyan. Doon namatay sa ospital. So yun. Ang usong sakit dito sa Pakistan is yung kidney failure and heart problem, stroke, heart. Yun talaga magsama. 3, diabetes. Diabetes kasi yung sweets pa lang dito, sobrang tamis talagang made of sugar talaga yung mga sweets nila dito. Mga cakes, mga pastries, mga ganyan. Sobrang tamis. Tapos, tawag nito? Hindi sila mahilig sa tubig. Yung tao, hindi siya mahilig sa tubig, talagang tsa lang siya ng tsa. Lalo na kapag winter, maibsan talaga yung pag-inom ng tubig kasi yung tubig sobrang parang ice. Pag pobre ka, wala kang heater, ganun mangyayari talaga. Kapag mayaman ka, siyempre mix mo yung tubig, may heater ka dyan, mix mo yung tubig at saka sa malamig. Pag pobre ka, diretso lang ka sa galon, diretso tungga, kunti lang talaga mainom mo. So yun, kapag tag-init naman talaga, makainom ka ng tubig tulad ko. Ang naiinom ko na tubig ngayon, mga 1 baso, 2 baso lang. Pero kapag tag-init, naku, jug, pitsil yung naiinom ko. Ilang baso. So, yun, dito, mahilig talaga sila sa tsa. Kahit sobrang init ang panahon, pag spring or summer season, mahilig sila sa tsa. Yung mga nagtatrabaho sa kalsada, inom pa rin ng tsa. Si Elias napakahilig sa tsa. Oo, sabi ko sa kanya, alam mo yung namatay yung uncle mo, namatay yung dahil sa tsa at saka sa sigarilyo. Buti ka, nag-quit ka ng smoking. For how many years ka nagsisigarilyo? Tapos hindi ka nag-quit, patay ka talaga. Sabi, kung hindi ka sinabihan ng doktor na mag-quit ka, hindi ka pa mag-quit. Tapos pagsasabihan kita, sasabihan mo lang ako, bakit ako makinig sa'yo? Hindi nga ako nakinig sa nanay ko, sa'yo pa. O, yan naman pala, makinig di. Na-stroke siya. Na-stroke siya mga 4 years na ata. So, now okay naman siya. Barado lang yung ugat ng puso ni Elias. Kaya ngayon, siya, kunting lakad lang. Kahit, ayun lang yung CRO. Ayan, yung dulo, yung may parang tangki ng, tubig. Diyan lang yan yung CR. Pagdating niya dito, halhal lang siya. Diyos ko, Mariusi, para ka namang ang lapit lang ng kunti lang nilakad mo. Ganun din siya, kaya hindi yan siya pwede i-force sa pagtatrabaho. Ako, tahimik lang ako sa panahong ng mga ganitong kay mahirap na ako ang masisi ng mga kapatid. Ako tayo dito matsugi. Iba dito. Si Elias naman,
kunting kung ano yung kinakain niya, pag sumama yung pakiramdam niya, doon niya ibe-blame sa pagkain yung ano niya, yung masama ang pakiramdam niya. Dahil yun sa niluto mo, ganito. Paghilom, nga, bakit ngayon ka lang nakakain ng ganyan? Ang dami mo, ilang beses ka na nakakain ng ganyan, ilang beses na ako nagluto ng ganyan, diyan pa nasisira yung ano mo, wag hilom mo eh. Accept mo to yourself nga, galing yan sa sakit mo, accept to yourself na matanda ka na, ganito, ganito, ganyan. Hindi mo kasi ma-accept na mayroon kang sakit, na mayroon kang ano, matanda ka na, ganyan, ganyan. Ako ang sisihin niya kapag may sakit siya, tibaghak, animal, sabi kong ganun. Hindi na ako magluluto, ikaw na magluluto. Animal, sabi kong ganun. Ako ang sisihin mo, kung ganyan, pinapatay ko na kayong lahat, matagal na, sabi kong ganun. Akong sisihin pag sumasama ang pakiramdam, nainis ako. Nang dahil sa niluto mo kagabi, ganito, ganyan. Nang dahil sa ganito, ganyan. Kunting ano lang sa katawan niya, ako agad masisisi. Pag hilumoy, mag-aaway na kami. Sige, hindi na ako magluluto ha, ikaw na magluluto. Tingnan natin. Tahimik yan siya. Pag matanda na, napaka-sensitive, no? Grabe. Kung hindi lang mahaba ang pasensya ko, siguro iniwan ko yun sila. Kung ano lang akong ina, kung bastos akong ina, kung ano, wala akong, basta hindi man ako nakapagtapos, lumaki naman akong ano, magalang naman, lumaki naman akong maayos din, hindi ako salbahe. Kung ganitong sitwasyon, minsan or kakaunti lang babaeng mag-ano ng ganitong sitwasyon, magtiis. No? Diyan yung ikaw yung mag-iisip, anong bukas, anong ganito, ganyan. Kasi si Elias kasi, ilang beses ko na yan siyang hinamon ng hiwalayan. Sabi niya, okay, go, you can go anytime. Sabihin lang sa akin, masasaktan ka lang kasi ikaw walang pera. Tapos ang layo ng Pilipinas, no? Sabihin niya, okay, you can go anytime. Anytime you want, sasabihin lang yan sa akin. Maiinis ka lang kasi wala kang pera, tapos hindi naman pwede dito aalis yung babae na sa papuntang bayan na sasakay ka sa ibang lalaki ng motor. Naku, kukuyugin ka ng asawa mo, hihilahin ka dyan sa kalsada. Paka-stick dito mga sis. Bawal ka umangkas sa mga ibang, kahit kapitbahay mo. Bawal. So yun. Ayan si Elias, kunting ano lang yan. Ano? Ako ang sinisisi. Sabi ko, umayos ka. Tanggapin mo sa sarili mo na tumatanda ka na, hindi na tayo pa bata. Matanda na tayo. Hindi niya matanggap sa sarili na matanda na siya. Tanungin mo yan siya, lagi yan siyang 40. Tatanungin siya ilang taon, lagi niya sabing 54. Every years, 54. Hindi umaatras, hindi umuurong yung edad niya, ganyan lagi. Alam niyo dito sa sa kinalalagyan ko kung saan man ako, tiis lang talaga ang buhay dito. Kung hindi ka magtiis, hindi ka marunong magdala ng stress, ng problema, mababaliw ka dito. Pinay pa naman tayo, mahilig tayo sa mga happiness, mahilig tayo sa mga chismisan, mga pitbahay. Dito wala. Ano lang. Kung ano lang talaga yung meron sa'yo, yun lang. Malayo sa kabihasnan. Yun yung pagdating ng gabi, gusto mo magki-crave ng tinapay na mabangong tinapay, bagong luto, wala. Tapos sirado talaga ang mga tindahan dito sa amin, walang 24 hours, wala. Sirado. Ang mga establishmento dito sa bayan, mga 10 o'clock lang sarado na. Lalo na dito, magpa-fasting na pala, magra-Ramadan na. February 28 or March 1 mag-start, ganyan. Magpa-fasting na, kailangan na ng food. Every opening and closing the fasting.
Yung isang araw hindi kakain, gigising ka ng alas 3, alas 4 kakain ka na. Pag I think quarter to 5 or 4:30 mag-ano, 4:30 magsarado ang close sa umaga. Hanggang hapon na yun, mga ano na yun, mga quarter to 6 na ang open. Walang kain yan, whole day, pati tubig. So, bawal iinom isang araw talaga yan. Kaya yung mga tao niyan sa bahay lang. Bawal mong istorbohin, magpapahinga, bawal kasi pati laway, bawal lunukin, bawal ka mapagod, ganyan. Si Mayra, si Bilal, complete na yan, pinagpa-fasting na yan, matagal na yung Tapos kinakabahan ako ngayon kasi si Mayra sobrang nipis ng katawan, saka si Bilal. Mga talaga sila, mga lupay-pay yun talaga sila. Kaya pagdating sa hapon, may pagkain ka talagang ihahanda para sa kanila. So yun. May pagkain ka talagang ihanda na magugustuhan sa mga bata para makakain sila. So this is it mga sis, ang ating yaw-yawan. Dumating na yung aking estudyante, pakainin ko muna. Sami. Anong oras na? 3:21 na siya ng hapon dumating. Wala pang tanghalian yan ha. Pakainin ko muna. Tapos after kumain, mag-Islam pa yan sa school nila. Sa Masiti, sa mosque, pupunta pa yan siya. So, bye! God bless and subscribe to our YouTube channel, Rosana Ilyas. Bye!